Pwede bang mapababa ang BIR tax assessment ng company ninyo na hindi po naglalagay o nagbabribe sa BIR tax examiners? The answer po is yes. So in our today's HTC video po, pag-aaralan po natin kung paano mapapababa ang BIR tax assessment na na-receive ng company nyo sa Bureau of Internal Revenue nang hindi naglalagay o nagbabribe sa BIR tax examiners. Para maiwasan na rin po natin yung paulit-ulit na nakaka-receive tayo ng letter of authority or LOA sa BIR kasi yung ibang taxpayers po ay nagbabribe or naglalagay or under the table. Okay? Let's start. So ito po yung BIR letter dated September 15, 2025. Galing po ito sa Revenue Region Number 10, Bicol Region, Assessment Division, Office Audit Section. At yung kanya pong total tax assessment ng taxpayer ay 451,736.79, pero yung 451,736.79 ay bumaba ng naging 311,900.88 na lang. So ang laki ng binaba nung tax assessment na na-receive ng taxpayer sa BIR. Bumaba ng almost 140,000 pesos. So paano bumaba yung BIR tax assessment ng taxpayer? This refers to your letter of protest dated August 13, 2025. So yun po yung sagot. Nag-submit po ng letter of protest yung taxpayer sa BIR. At ano po yung letter of protest? Ang ibig sabihin po niya, disagree po yung taxpayer dun sa audit findings or tax assessment na in-issue ng BIR sa ating taxpayer. Kasi dalawang options mo dyan, taxpayers, kapag naka-receive ka ng tax assessment sa BIR. Number 1 is agree. Kung agree ka, babayaran mo siya, BIR form number 0605. But most of the time, 99.99999% ang taxpayers ay disagree. Kung disagree po ang taxpayers, hindi ka pupunta ng BIR office para makiusap sa kanila because that is under the table transactions. Ang gagawin nyo nga po, magka-file po kayo ng letter of protest o magkasubmit kayo ng letter of protest sa Bureau of Internal Revenue. At ano po yung tsura ng letter of protest? Ito po yung tsura ng letter of protest natin. Naka-address po yan sa Revenue District Officer o kung sino man yung correct, right, BIR official na dapat mong padalhan. Okay? Hindi po kung kani-kanino sinasubmit ang letter of protest. May tamang tao sa BIR offices, BIR official, ang dapat mong padalhan ng inyong protest. Hindi po kung kani-kanino. Okay? Ito po, format na po natin to. Ito po yung format ng letter of protest natin. Nasa 11 pages po yan. At sinite na po natin dito yung ating 1987 Constitution na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ito po yung ginamit ng ating ETC student ng RWB book natin na BIR Tax Audit for Micro, Small, Medium, and Entrepreneurs. So yung mga hindi accountant, hindi CPA, hindi bookkeeper na walang alam sa pagdating sa BIR Tax Audit and Assessment, nangangamote tayo, ang alam lang ng iba, karamihan, maglagay, mag-under the table para matanggal yung kanilang LOA, pero that is illusion only. Matatanggal nga yung LOA kasi hindi ka na-audit dahil naglagay ka, pero magbibigay sila ng panibagong LOA para maglagay ka ulit. Okay? So that is an illusion created by under the table transactions. Hindi po matatanggal ang LOA sa company ninyo kasi naglalagay po kayo. Ang gagawin nyo nga po, mag-stick po tayo doon sa provisions of the law. If you disagree with the BIR tax assessment, mag-file kayo ng protest. Pero may tamang procedures, process, guidelines, and policies, rules and regulations po sa pag-file ng protest. Kung gusto nyo mag-aral po ng tamang BIR tax audit, including the filing of the correct and valid and on time BIR protest po, pwede po kayo mag-aral sa ating using our RWB book po na BIR Tax Audit. Investment fee is 9,999 only. Kasama na po itong mga draft or templates po natin. Like for this one, template po for the letter of protest ng Notice of Discrepancy. At meron pa po tayong mga iba't ibang templates na kasama po sa package ng ating RWB book. Ito po yung mga templates natin. Ito rin po yung ginagamit kong mga templates kapag meron nagpapakonsult sa atin ng mga taxpayers to help them solve their BIR tax audit problems. So, ine-edit-edit lang po ito. Kaya lang, syempre, hindi mo naman to babasahin para pag-aralan lang kasi very highly technical yung mga terminologies dito. Pupunta kayo sa ating website, meron tayong exclusive ATC videos doon. At i-explain natin yung laman ng libro nyo step by step, video by video, nasa more than 20 yung exclusive nating ATC tutorial videos
to explain the contents of our RWB book. Pag napag-aralan nyo na, pwede nyo na gamitin itong mga templates natin para makapag-drop kayo ng valid and effective protest against your BIR tax assessment in order to reduce significantly yung tax assessment na na-receive nyo sa Bureau of Internal Revenue na hindi po nagbabribe o hindi naglalagay. Okay? Kasi illusion lang po yung nag-bribe ka, nag-under the table ka para matanggal yung LOA mo. Hindi po ganun yun. Kasi magbibigay po ng panibagong LOA yung BIR tax examiners sa company ninyo. And they will ask for higher bribe. Okay? Ganun po nangyayari sa real world. Kung gusto nyo pong matigil yung continuous cycle na pag-receive nyo ng LOA sa BIR, it's about time na i-educate yung sarili nyo. Educate yung sarili nyo, business owners, taxpayers, president, kung sino man kayo na willing matuto, kung paano ba nag-ooperate ang BIR tax audit. Okay? So pag-aaralan po natin dito ay from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. One-time investment fee only, 9,999 only. Kasama na yung mga templates natin, pati yung exclusive nating HEC videos on our official website, hcbebe.com. And kung meron kayong questions regarding sa inyong pinag-aaralan sa tax assessment ng inyong company, wala namang problema. Meron po kayong support. You may visit our Facebook page, New Accounting Tutorial Center Team ATC. Pwede nyo po send yung mga inquiries doon para masagot po namin yung mga questions nyo regarding sa inyong BIR tax audit and assessment. Support po natin yon sa mga book owners natin nag-avail ng ating RWB book. Wala pong bayad. Kasama na po sa package ng inyong RWB book. Okay? So, ito po yung process natin. Naka-address po to sa RDO or in this case po, kasi ang nag-audit dito ay Assessment Division, naka-address po dapat to sa Chief Assessment Division. Ito po, Chief Assessment Division. Hindi kung kani-kanino po i-address yung letter of protest. Okay? Ang rules po natin dyan, kung sino po yung BIR official na sumulat sa inyo, doon nyo po i-address. Kapag notice of discrepancy ang usapan, ito po yung notice of discrepancy, normally ang nag-audit po, ang nag-issue po nito ay RDO. Ayan po, ito yung heading niya, RDO, Caloocan City, at nandito po yung pangalan niya, RDO. Tapos yung address nila, wala naman dito nakalagay sa address nila, di mo alam kung saan may papadala. Papadala nyo po yan sa kanilang office address. Makikita nyo po yung office address nila sa BIR website. Na doon yung complete office address nila. Pero nga, bago kayo mag-drop, nag-edit-edit, gumawa ng inyong protest letter, tapos ipadala sa BIR offices, pag-aralan nyo muna po yung tamang procedures sa pag-file and sa submit ng protest letter. Kasi sa pag-submit ng protest letter po, hindi po pwedeng private courier. It's either personal delivery lang or registered mail with return card sa post office. Hindi po tinatanggap yung private courier. Kaya po ang sinasabi namin dito, pag-aralan nyo muna mabuti yung tamang BIR tax audit and assessment para matutunan nyo kung yung tamang pagka-file and pagka-submit ng protest against your BIR tax assessment in order to reduce or eliminate, cancel your BIR tax assessment, including the letter of authority. Marami po yan. Tuloy po natin. Which was received by this office on even date in response to our notice of discrepancy. So, ito po yung notice of discrepancy. Sasabihin sa inyo, ay tapos na kami mag-audit. Nandito yung audit findings namin. Ito yung tax assessment mo. Libo-libo, kalahating milyon. Milyon. Anong gagawin mo? Iiyak ka na lang ba? Kasi libo-libo, dang-dang libo, milyon-milyon tax assessment mo. Pero yung pera mo sa bangko, 50,000 pesos lang, 20,000, 10,000. O kaya naman, below maintaining balance. So, ang gagawin nyo po, mag-file kayo ng protest if you are disagree. Okay? At ang pag-file po ng protest sa notice of discrepancy ay within 30 days. Within 30 days from the date of the receipt of the notice of discrepancy. However, laging sinasabi ng BIR na dapat 5 days daw, dapat pumunta ka na sa kanila para i-present your side of the case. Hindi namin sinasuggest na pumunta ka mismo sa opisina ng BIR para mag-explain of your side of the case. No. Magsasabit ka na lang ng letter of protest, written protest. Hindi ka magpo-protest sa kanila verbally, but magpo-protest ka in writing. Kasi doon sa in writing, nandun lahat ng mga sides mo of your case na na-receive mo doon sa notice of discrepancy, disagree ako, ito yung aking side, mali yung inyong audit findings, ito yung mga supporting documents ko, ito yung proof of payments ko, ito yung tax credit ko, 2307. Hindi mo na kailangan dumaldal sa kanila pumunta sa opisina kasi kadalasan kapag pupunta sa opisina ng BIR, mapapansin mo doon sa kanilang opisina, malaking opisina, walang CCTV. Pag walang CCTV, ibig sabihin nun, yun ay room for extortion, room for bribing, room for negotiation in order to mag-bribe yung taxpayer,
mag-under the table. May mga ganong cases. So, itong 5 days na sinasabi ng BIR, pag nakareceive ka ng notice of discrepancy, pwede pa i-request for extension. Meron din po tayong format dyan. Ito po yung format natin dyan. Ito po, request letter, node extension. So, ito po, yan, naka-address po yan sa Revenue District Officer o sino man yung pumirma ng inyong notice of discrepancy. At ito po ay naka-format na, edit nyo na lang, isasabihin nyo sa BIR para ma-extend yung inyong pag-reply sa notice of discrepancy from 5 days into 30 days. Dated June 3, 2025, relative to the result of audit/investigation of your internal revenue taxes for taxable year 2023. With total deficiency tax liabilities nga ng 451,000. Ni-remove po natin yung authority, LOA number, pati po yung pangalan ng taxpayer for confidentiality, pero nagpaalam po tayo sa ating ATC student ng ating RWB book kasi nagko-consult siya sa atin, gina-guide po natin sila. Gina-guide po natin sila para sa pag-handle ng kanilang sariling BIR tax audit o mismo kamag-anak nila o kapamilya nila. Sila mismo nag-handle ng BIR tax audit. Gina-guide po natin sila. As I said, yung mga templates po natin, hindi po siya copy-paste lang. So, kailangan nyo po pag-aralan mabuti yung ating RWB book, pati yung ating HEC videos para patutunan nyo kung paano mag-drop, mag-submit ng protest letter sa Bureau of Internal Revenue. Sabi niya, in reply, please be informed that your contentions relative to the supporting documents you have submitted were already evaluated and the following findings were noted. I want to express my thank you sa BIR Revenue Region number 10, Bicol Region Assessment Division, kasi this is the first time. This is the first time na nakakita ako ng reply letter from the BIR dun sa protest letter against the notice of discrepancy na ipinasa ng taxpayer. Kasi kadalasan ang ginagawa ng BIR offices, ini-ignore nila yung protest letter ng taxpayer dun sa notice of discrepancy. Pino-forward, hindi sila nagre-reply. Kahit ano, wala, ignore lang lahat. Pino-forward lang nila yung docket ng tax case ng taxpayer do sa revenue region. Tapos yung revenue region naman, nag-i-issue ng preliminary assessment notice which is identical lang dun sa notice of discrepancy. So, nasayang lang yung effort ng taxpayer sa pagpa-file ng protest dun sa notice of discrepancy. Pero hindi sayang yon. Kasi kapag in-ignore ng BIR yung protest ng taxpayer dun sa notice of discrepancy stage, at nag-issue sila ng preliminary assessment notice which is identical lang naman doon sa notice of discrepancy except for the increase of the interest, ang tawag po doon ay due process violation. Taxpayers' rights violation to due process. At pag na-violate ang due process ng taxpayer, makakancel po ang BIR tax assessment under po ng Section 228 ng ating tax code. Sabi niya dito, letter A, income tax, the disallowance of purchases totaling 1,026,173.55 still remains. The said disallowance consisted of purchases of groceries and office supplies. As you have stated in your protest, retail sale of merchandise was a registered line of business, hence the said purchases were considered ordinary and necessary in the conduct of business. However, per the sales invoices you issued during the taxable year under audit, it was noted that you only sold tires, batteries, spare parts, and other supplies for repair and maintenance on vehicles. So, sinasabi lang naman dito ng BIR, disallowed yung purchases mo na more than 1 million kasi hindi siya directly connected with your business. Kasi ito ay purchases of the groceries and office supplies. Pero ang binebenta mo daw ay tires, batteries, and other supplies for repairs and maintenance of vehicle. So, hindi siya directly connected. So, disallowed siya under Section 34A1B of the tax code. Tama naman yung BIR dito. Pero, ang remedy dito ng taxpayer, sabi naman ng BIR dito sa letter, is mag-submit yung taxpayer ng proof of sales of these groceries and office supplies para malaman na itong binili nating purchases of groceries and supplies ay directly connected with our line of business and therefore, this is kasama sa computation ng cost of sales at dapat hindi siya disallowed. Next po natin dito ito. Moreover, since you were able to submit copies of Certificate of Creditable Tax Withheld 2307 equivalent to total income tax withheld of 25,378.12, the said creditable tax withheld was deducted in the computation of your deficiency income tax. So, wag niyo pong iwawala yung mga 2307 nyo kasi ang BIR, nag-a-assume sila na wala kang proof ng tax credit mo 2307. Therefore, disallowed siya. Itabi nyo lang po yung copy nyo ng 2307 kasi proof po natin yan just in case ma-audit tayo at ma-disallowed yung ating tax credit. Ito po yung katunayan na meron tayong tax credit 2307. The foregoing findings still resulted to deficiency income tax, hence no excess credits,
no excess credits should be carried forward to the succeeding year. The amount of 81,376 previously carried over to the succeeding period shall be added back to the basic deficiency income tax, considering that it was already forwarded to the next accounting period taxable year. Mali po itong ginagawa ng BIR. Kasi ang taxable period na ino-audit nila ay 2023. Ito po 2023. Tapos yung excess dun sa before audit ng taxpayer, meron daw yung taxpayer na excess na tax credit na kinary over sa next taxable period na 81,376. Tapos in-add back ng BIR dito, makikita nyo po sa revised computation sheet nila. Ito pong excess credit carried over to the succeeding period, 81,376. In-add back po ng BIR dito sa kanilang revised computation sheet. Mali po yun kasi wala pong legal basis yung pag-add back nila ng mga excess carried over to the succeeding period. Succeeding period nga eh. Ang ino-audit niya, yung taxable period na 2023. Ito po. Wala silang authority doon sa succeeding period kasi ang succeeding period ay beyond 2023. Gets nyo? So, yung sinasabi nilang, lagi ko ito nakikita kadalasan. Kadalasan ko ito nakikita sa mga tax assessment at taxpayer Yung excess credit carried over to the succeeding period ay walang legal basis under Section 228 of our tax code. Makikita niyo yan sa kanilang details of discrepancies, walang nakalagay ano yung legal basis, bakit nila in-add back. Under Section 228 ng tax code, therefore, yan ay void. Kasi dapat meron siyang factual and legal basis. Pag walang legal basis, yun nga nangyayari, walang legal basis pero ina-add back nila, yung excess credit nyo na kinarried over nyo to the succeeding period, yan ay null and void. So, pwede pa mapababa yung revised tax assessment ng taxpayer dito kasi after mabigyan ng taxpayer ng notice of discrepancy, tapos ni-recognize naman yung kanyang letter of protest, bumaba naman yung kanyang tax assessment, which is thankful naman sa taxpayer, bibigyan yung taxpayer ng preliminary assessment notice at sa preliminary assessment notice, meron ka pang opportunity para mag-file again ng protest. Wala kang babayaran kaagad kasi ang mga taxpayer, ang mindset, kapag naka-receive ng LOA, may babayaran kaagad, million kaagad. So nakikipag-negotiate, sila na mismo nakikiusap dun sa tax examiners, nakikipag-negotiate na under the table, nakikipagkita kung saan-saan, sa cafe, sa mga sikat na restaurant, sa coffee shop, kung saan-saan. O kaya naman sa BIR offices na walang CCTV, alam nyo na, mga under the table transactions yung pinag-uusapan doon. So, hindi mo kailangan mag-bribe ka agad kasi meron kang opportunity to explain your side. Pag nag-explain ka nga ng side mo, dapat in writing, hindi verbal. Okay? Ang tawag doon ay letter of protest. So, mali pa po ito. Itong 81,376 ay pwede pa pong mapababa yung tax assessment ng BIR doon sa preliminary assessment notice na matatanggap niya. Tapos, itong 25% surcharge was imposed pursuant to the provisions of Section 248. Mali po ito. Ito pong 25% surcharge na inad nila, ito po, 25% surcharge, 52,461.12, maaari po yung matanggal. Ito po yung legal basis natin dyan, RMC 43-2022, dated April 8, 2022. Ang title niya, Non-Imposition of Surcharge on Amended Tax Returns. Wala na po tayong surcharge na 25% sa mga amended na tax returns, as long as the original tax returns ay na-file on time. Okay, kung nag-change ka, nag-amend ka, may gusto kang baguhin, tapos may additional payment after amendment of your tax return, walang 25% surcharge yung amendment mo as long as the original tax returns ay na-file on time. Pagdating naman sa BIR tax assessment, malinaw naman dito yung BIR. Ayan. On the other hand, the 25% surcharge shall be imposed on tax deficiency found during audit if the particular tax return being audited was found to have been filed beyond the prescribed period or due date. So, hindi sila pwede maglagay dito ng 25% surcharge sa income tax kung ang income tax return naman ng taxpayer ay na-file on time. So, mali po ito. So, ang gagawin ng taxpayer, kapile siya ng protest pag na-receive niya yung preliminary assessment notice, para ma-remove tong 25% surcharge na amounting to 52,000 pesos, 461.12, citing the legal basis always, at pwede nyo pang i-attach ito sa protest nyo as supporting document, RMC number 43-2022, kasabi na, walang 25% surcharge sa tax deficiency if the original tax returns ay na-file on time. Okay? Maliwanag po ba yan? So, itong revised computation ng deficiency tax ng taxpayer,
amounting to 311,900 from 451 na notice of discrepancy, nag-file siya ng protest, naging 311 na lang, so 140,000 pesos yung natipid niya, pwede pa po yung mapababa. Bababa yan nandito ng itong inad niya na 81,376 kasi unlawful ito. Walang legal basis tong inad back ng excess credit carried over to the succeeding period under Section 228 ng Tax Code. Tapos, pwede pa po yung mapababa ng 52,461.12 kasi wala naman 25% surcharge basta na-file mo yung tax returns mo on time sa BIR tax deficiency or tax assessment. Pati itong income tax due resulting from the disallowance of the purchases na 1,026,173.55 ay maaari pa pong mapababa basta makapag-submit po ng supporting document ang taxpayers. Kaya very importante yung mga supporting documents natin ng sales, ng purchases, ng expenses, ng tax returns natin, yung ating mga 2307. Huwag nyo pong ipagkakatiwala fully sa inyong accountant, accounting firm, auditing firm, o bookkeeper yung mga accounting records ninyo. Kasi baka mawala nila, taxpayers ang kawawa. Okay? So, dapat po naka-organize yung ating mga books of accounts and other accounting records. Sa amin po naka-organize yan, nakalagay yan sa isang folder, tapos pinipaste namin yung mga resibo namin. Sa inyo po, dapat ganun din. Tapos sabi niya dito, based on the percentage tax letter B, based on the document submitted, particularly the creditable tax withheld 2307, you were able to fully substantiate, yun ang keyword na substantiate, kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi, nagbayad na ako. Ay, hindi, may 2307 ako. May proof ako ng tax credit. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. So, kailangan natin siya i-substantiate, meaning supporting documents. Yung supporting documents, yun yung ina-attach natin sa protest letter natin na sinasubmit natin sa BIR offices. So, you have the protest letter, nakapirma yan, nandun yung mga legal and factual basis of your side of the case, na disagree ka dun sa notice of discrepancy, preliminary, final, or tax assessment na na-receive sa BIR. Tapos dun sa likod ng protest letter mo, dun nakatouch yung mga supporting documents natin to substantiate our protest. Hindi ka pwede mag-protest nang walang substantiation. Hence, no further deficiency percentage tax was found. Ba? Kita mo na kasi minsan kasi yung BIR tax examiners nanguhula ng tax assessment. Yung sabi nila, ay, wala siguro tong 2307. Ay, wala siguro tong binayaran. Kaya kung marireceive mo yung tax assessment mo, kakamit ka na lang ng ulo na tatanungin mo sarili mo, nabayaran ko naman to, baka nasa tax assessment pa. So, dapat na yung records nyo ay intact. Nasa inyo, huwag nyo pagkatiwala lahat sa accounting, auditing firm, accountant, bookkeeper. Hindi ko po sinisiraan yung mga colleagues ko sa accountancy profession, but on the side of the taxpayer, dapat yung inyong tax records, accounting records, bookkeeping records ay dapat intact. Just in case ma-audit tayo ng BIR. Registration fee based on the proof of payment submitted and copy of the return filed, you have already filed the deficiency registration fee. Tingnan mo na, kahit nakabayad yung taxpayer, ikaw pa magre-remind doon sa BIR tax examiner na bayad ka na pala. So, kailangan mo yung mga records ng payment natin, especially tax returns, intact. Dapat nakatabi. Dapat may kopya tayo. Tapos yung compromise penalty, so based on the document submitted, you have already substantiated and or paid the following penalties, hence no longer imposed. So, kung wala na yung percentage tax, wala na rin yung compromise penalty sa percentage tax, annual registration fee. But itong failure to submit depreciation schedule, ang gumagawa kasi ng depreciation schedule, yung tax examiner, yung RO. Trabaho niya yan under po ng Revenue Memorandum Order number 53/1998. Yung checklist of the requirements. Ang gumagawa ng depreciation schedule, yung RO. So, hindi niya pwedeng i-penalize yung taxpayer for failure to submit the depreciation schedule because ang may trabaho nun, yung RO. Failure to file, submit financial statement, nakapagpasa naman yung taxpayer na financial statement, ba't sinasabi nila hindi nakapagpasa? So, dapat yung inyong records, documents, tax returns, payment, proof of payment, ay dapat nakatabi sa inyong company. Much better kung meron kayong scan copies para mariretrieve nyo siya anytime. Pati yung mga failure to pay daw the quarterly percentage tax at the time required by law, hindi ka daw nakabayad, pero in truth, nakabayad ka naman pala. So, nag-a-assume minsan yung tax examiners na hindi bayad yung taxpayer. Tapos, nawala ng taxpayers yung proof of payment, kawawa yung taxpayers. Wala siyang masasubstantiate, hindi pwedeng sabi-sabi lang. Ito ba talaga yung pirma ni Chief Assessment Division? Napaka-simple ng pirma niya, madaling gayahin. So, yung 450 plus natin na tax assessment ay naging 311,900.88 na pwede pang bumaba kasi
Makakancel po dito yung 25% surcharge natin amounting to 52,461.12 for having no legal basis to stand on because under 1 RMC number 43/2022, wala pong 25% surcharge ang tax deficiency or tax assessment ng BIR as long as the tax return ay na-file on time. Pati yung in-adback niya ditong excess credit carried over to the succeeding period, wala ding legal basis yan under Section 228 ng ating tax code, mariremove yan. So, ang laki ng mas mawawala pa sa kanya dito, yung 311,000 siguro sa 100 plus na lang siya. Tingnan nyo na, yung 400,000 plus na assessment ng taxpayer, ang laki ng nawawala, ang laki ng natatanggal, ang laki ng binababa. Kasi nagpa-file yung taxpayer ng tamang protest. Hindi lang protest ng tamang protest. At on time. Tamang protest and on time. Kasi merong isang taxpayer na ATC student natin ng ating RWB book, nag-file siya ng protest sa final assessment notice ng late. Bakit na late? Tinuruan ba natin siya mag-file ng protest ng late? No. Sinunod niya kasi yung advice ng tax examiner na hindi daw kasama yung holidays and weekends sa counting ng 30 days rule sa pag-file ng protest sa final assessment notice, which is wrong. Kasama po yung holidays and weekends sa counting ng 30 days sa pag-file ng protest sa Bureau of Internal Revenue. But if the deadline, yung last day mismo ng filing ng protest sa BIR ay nag-fall on weekend or holiday, automatic the deadline will be moved on the next working day. Pero yung counting niya mismo within the 30 days rule natin sa pagpa-file ng protest sa final assessment notice, 30 days kasi ang deadline nun from the date of the receipt, kasama doon yung weekends tsaka holiday. Eh, sinunod niya yung advice ng tax examiner na late sila ng filing ng protest ng 4 days. So, ano nangyari? Naging final, executory, and assessment na yung milyon-milyong tax assessment ng taxpayer. Kasi na-late siya ng filing. Even if tama yung protest nyo, even if valid yung protest nyo, even if na-substantiate nyo, kung hindi naman yan on time, wala pa rin. Useless pa rin. So, notice of discrepancy ay 30 days from the date of the receipt. Tapos, ang preliminary assessment notice, take note nyo na lang, 15 days yon from the date of the receipt. Final assessment notice, yung pinag-usapan natin kanina na late yung taxpayer kasi sinunod niyo yung advice ng tax examiner na dapat hindi niyo susundin kasi nga tax examiner nag-o-audit sa inyo eh. Tax examiner nga yung kalaban niyo pagdating sa BIR tax assessment eh. Ba't mo susundin yung advice nila? Hindi yun beneficial sa taxpayer. Ipapahamak ka lang at ganun nangyari sa taxpayer. Final assessment notice, 30 days. Final decision on disputed assessment, 30 days. Ang naiba lang doon is yung preliminary assessment notice, 15 days. From the date of receipt, always. Kung kailan mo siya na-receive. Not from the date of the assessment notice. Okay, sa mga taxpayers dyan na willing matuto na sawang-sawa na sa pagbabribe, pag under the table at taon-taon nabibigyan ng letter of authority, hindi pa nga tapos yung LOA, may LOA na naman na-receive. Ini-invite po namin kayo na mag-aral. One-time investment fee only, 9,999. Kasama na po dito nga yung mga templates natin ng protest letter, request letter, pati po yung complaint letter. Pwede kayo mag-file ng complaint letter kasi 180 days lang po yung audit period ng revenue officer in case of RDO, 240 days sa large taxpayer. Pag nag-expire na yon, pwede kayo mag-file ng complaint sa Office of the Commissioner of Internal Revenue para ma-dismiss yung revenue officer na naka-assign sa tax audit nyo. May mga process letter tayo dito na template, may letter of process for due process violation, preliminary, for no LOA, no audit, meron, notice of discrepancy, at pinapaliwanag naman natin yan sa ating exclusive na ATC tutorial videos on our website. Ma-access nyo lang using your RWB book para mapag-aralan nyo step by step yung contents ng ating RWB book. Ang contents po nito ay mga actual. Ito po, mga actual tax cases. Yan. Actual LOA, actual checklist. So, hindi po siya theory na tinuturo sa college school na based on theory, concept. Tayo, pinag-aralan po natin dito is yung actual, yung real world. Okay? So, you may visit our website, atcbebe.com to learn more about our RWB books and order online. Pre-shipping po tayo nationwide. Or you may message us on our Facebook page, new, bago na po, Accounting Tutorial Center, Team ATC, to request for more details about our RWB books po.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan sa ating topic today. At kita-kits po tayo sa mga other helpful HEC videos natin na makakatulong sa inyong business, BIR, tax compliance. My name is Mark Rodeng Bumagat, your RWB teacher, na lagi pa nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Bye-bye! Thank you po!